Sa aming pag-iikot sa bayan ng Capas, humarap sa Nation on the Move ang dalawang matagal ng residente sa bayan. Ibinunyag nila ang ginagawa umano ni Pyra Lucas na pananamantala sa mga may problema sa lupa na humihingi sa kanya ng tulong. Pag tinulungan ka niya, may kapalit. Bibigay siya ng SPA para makapasok siya sa usapin. At the end, mag-o-offer din siya para sa kanya. Yung 20%. Ang 20% na sinasabi nila ay halimbawa ay nabenta mo yung lupa niya yung lupa ko, naibenta niya, yung porsyento ron na 20% ay mapupunta sa kanya. Kunyari po yung lupa po, umaabot siya ng, sabihin na po natin ng 10 hectares. Then yung sa kanya po doon is 2 hectares. Hindi rin nila nakakalimutan ang ginawa noon ni Pyra Lucas nang malantad siya sa national TV matapos humingi ng 80,000 pesos sa isang OFW na nagpapatulong sa problema sa lupa sa Capas, Tarlac. Kalaunan matapos ang expose laban sa kanya, napilitan umanong isole ni Pyra Lucas ang pera sa nagreklamong OFW. Nung nakaraan na bentol po siya, nakuha na niya ng pera yun, naisoli niya naman, hugas kamay siguro, naibalik niya yung pera yun. Pero sa ngayon, ang monitoring namin sa kanya, tuloy pa rin yung niyang paglalakad dahil nga dun sa pag kailangan mo ng tulong, mag-SPA ka sa kanya. Tapos, pag natapos na yon, kung kailangan mo ng abogado, may abogado siya. Siya magpo-provide noon. So doon pumapasok ngayon yung tinatawag nilang porsyento. Acceptance fee, mga ganyan. So nung gano'n na po yung nag-demand na po siya ng sa kanya, so iniisip namin na hindi po siya talagang totoong tulong po sa mga tao na inaagrabyado na po. Kasi syempre yung totoong tumutulong, alam namin na hindi sila magde-demand. So kung magkano ng love gift, yun lang pwede. Pero yung magde-demand ng para sa kanya, so hindi na po siya totoong nagmamalasakit. Prayer vigil ba? Prayer run? Dahil matagal at lehitimo silang mga residente ng Capas, inalmahan din nila George at Merly ang anilay paninira kina dating Governor Yap at Congressman Rivera tungkol sa isyu ng umano'y land grabbing. Nagulat po ako dahil sa pagkakaalam ko po, si Congressman Rivera wala po siyang lupa dito sa lugar ng Bueno. Sa katagalan na po namin naninirahan dito, 14 years, so wala po kaming naririnig na meron siyang pag-aaring lupa kahit kalahating hektarya. Wala lupa yan. Ako, sabihin ko na sa inyo, sa experience ko, dito ako pinanganak sa Capas, may mga kamag-anak ako sa Bamban, sa Tarlac, dyan sa San Jose, Santa Lucia, Patling. Walang lumitaw na pag-aari na lupa dyan si Congressman. Walang lumitaw dyan. Giit nila wasak na ang kredibilidad ni Pyra Lucas para pagkatiwalaan pa at paniwalaan sa kanyang ginagawang paninira sa iba. Napagtanto ko, hindi na siya tama. So nandun na yung wala na. Parang hindi na ako saludo sa kanya na sabi ko, parang sinisira na lang yung mga politiko, yung mga nakaupo. Hindi kami naniniwala, siyempre. Marami namang hindi naniniwala eh. Kasi ang alam nila si Bong Rivera ay matulungin na tao. Sa kayo, may pamilya kang senior citizen na nangangailangan ng gamot. Matik yun, pagpunta mo sa kanya. Hindi ka man magdadalawang salita. Wala nang maraming dokumentong kailangan mo, basta bibigyan ka niya. Face to face. Panawagan nila kay Pyra Lucas itigil na ang paninira ng walang basehan at ebidensya at idaan sa legal na proseso kung anuman ang kanyang ipinaglalaban. Nandun lang po tayo sa katotohanan na hindi siya dumadaan sa legal. So parang yung binubulyaw na lang. Parang sabihin na natin, dinadaan na lang sa vlog, pinapakita na lang sa karamihan. So yun na po yung nangyayari. Si Pyra Lucas naman, ang masasabi ko lang dyan eh, sana yung totoong may sala, yun lang batikusin niya, yun lang bakbakan niya. Yung nananahimik at gustong makatulong sa bayan, at ang hangad ng isang congressman na kagaya ni Kap Bong,
huwag niya nang hadlangan. Kasi may mga taong politikong iba dyan, yung sinasabi niya, yun ang gawa nila. Pero si Kapbong, nandun na lang ako sa 93%. Walang nilan grab si Kapbong dyan. Dun sa mga pinukul mo na hindi naman totoo, kung kakasuhan ka, Miss Pyra, harapin mo na lang. Huwag ka nang mandamay pa na para malihis lang ang usapin dun sa usapin para sa'yo. Harapin mo na lang yung sa'yo. Huwag ka nang humanap pa ng damay. Sinusubukan pa rin ng Nation on the Move na makuha ang panig ni Pyra Lucas, pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe. Nagparamdam lang si Lucas sa mismong Facebook page ng Nation on the Move at sinagot ang mga nag-comment laban sa kanya. Hinamon niya ang mga ito na mag-file ng kaso sa korte para doon magkaalaman. Sa hiwalay na mga post sa kanyang Facebook page, pinagtawanan lang ni Lucas sa mga isyung lumabas laban sa kanya. Nananatiling bukas ang linya ng Nation on the Move para sa panig ni Pyra Lucas. Pinakita ko po yung mga dokumento ko. Samantala, nakapanayam ng Nation on the Move si Jose Bacani, ang tinukoy ni Lolo Arturo Aquino na kumamkam umano ng kanyang mahigit 1 ektaryang lupa sa Barangay Bueno sa bayan ng Capas, Tarlac. Ayon kay Bacani, siya na raw ang nagmamay-ari ng lupa matapos itong ibenta ni Aquino noong 1995. Pumunta po dito sa bahay namin, sa totoo lang po hindi ko makilala yung tao na yan eh. Pumunta po rito, inulok yung lupa niya, ibebenta raw sa amin dahil po siya mag-abroad daw. Ayun po, nagkabayaran kami, si Arturo Aquino, ang kapitan namin doon sa Bieno, nagpirmahan po kami doon. Kasama po yung mga witness, yung mga barangay captain. At saka yung mga konsyalya. Meron po kami meron kami pong matibay na kasunduan. Ayon kay Bacani, matapos na itong mabili kay Aquino, gumastos siya para i-develop ang masukal at matalahib na lupain. Ayun po na-develop ko na yan, tinaniman ko na po ng mangga, alburia, saging, at saka may kawayan. Sabay po may bakod na yan, pinabakod ko na yan dahil nagtanim nga kami ng mangga. Kasi po maraming kalabaw na gala-gala dyan eh. So ngayon po, nung nagkasunduan kami, napatitulo ko po yan, 1996. Lumabas po yung title ko, galing sa DAR. Una nang sinabi ni Aquino na pineke umano ang pirma niya sa sinasabing kasunduan at wala umano siyang balak na ibenta ang lupa. Ipinakita pa ni Lolo Arturo na ibang-iba ang pirma niya sa kasunduan kumpara sa totoong pirma niya sa kanyang pasaporte at customs declaration. Pagdating ko, nakuha niya yung titulo, bakit po? Tsaka nagpagawa ng papel na yung katunayan na, sa kanya daw yung lupa, pero siyang gumawa ng papel, yung peke na yun. Kasunduan po, siyang gumawa. Kita niyo po, 1 hektarya magit lang, tapos ginawa yung 5 hektarya. O kayo po maglagay sa tayo. Tsaka hindi ko po pinagbinenta yun, hindi ko binenta. Tapos nilagay ng 15,000, may burado pa. Tapos pirma ko po, hindi ko pirma yun. Pero iginiit ni Bacani na nakaharap noon si Aquino nang magpirmahan ng kasunduan sa barangay. Handa rin daw kung sakaling isa sa ilalim sa forensic analysis ang pirma ni Lolo Arturo sa National Bureau of Investigation. Willing po kayo sa makatuwid na magpa-NBI Forensics para ma-check po yung validity po ng pirma. Mas maganda po yan, mas maganda. Sabi na po namin sa abogado yun, pero yung sinabi nila, si Arturo dapat ang magpatunay na hindi niya pirma yun. Pero kami, confident kami na pirma niya yun, kaya willing po kami. Original po yung nasa amin eh. Himutok ni Bacani, siya ngayon ang hindi makapasok sa lupang nabili mula kay Aquino. Ilang dekada na bago siya umabol. Kung hindi lang nagawa yung barangay road, Butulan, hindi siya umabol. Dahil gumanda yung posisyon ng lupa, at saka pangalawa, tumaas ang presyo ng lupa. Kaya bigla nilang siya lumitaw. Si Arthur lang nando na
Siya nang naglagay ng no enter. Kaya kami po, lupa na namin, hindi kami makapasok dahil pinaglock niyo yung gate namin doon. At saka yung kubo ko po doon, sinira niya yung bahay kubo ko doon sa ilalim ng punong mangga, malapit sa daan, sinira ni Arthur Aquino. Nilinaw rin ni Bacani na walang kinalaman sina dating Governor Vic Yap at Congressman Noel Bong Rivera sa agawan nila sa lupa. Malabo po, malabo po. Nung napanood lang namin po doon, kaya nagtaka po kami. Ay, bakit kako? Si Apong Arthur, pati yung taong walang kalamanan, bakit dinadamay pa kako? Kami pong dalawang mag-ansaro pa si Apong Arthur Aquino, bakit pati yung mga taong matataas, dinadamay niya. Pero agad namang pinabulaanan ni Lolo Arturo ang lumabas na balita na may politiko siyang binanggit tungkol sa awayan nila ni Bacani sa lupa. Iginiit ni Lolo Arturo na nabiktima lang siya ng fake news kung saan hindi ipinalabas ang totoong sinabi niya sa panayam. At ikinabit pa sa akusasyon ni Pyra Lucas laban kina Yap at Rivera. Bagay na hindi anya katanggap-tanggap sa ngalan ng makatotohanang paglalahad ng balita. Mula rito sa Kapas Tarlac, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.